Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Crypto Chum Trader, and today we will be talking about candlestick confirmations. Okay? So, kung nalilito ka pa rin sa mga candlestick confirmations, makinig ka dito and magbibigay lang ako ng isang example. And in general, pag itong isang example na sinabi ko sa inyo at tinuro ko sa inyo, na intindihan nyo ng mabuti, maa-apply nyo lahat yan sa trading nyo. So, hindi na natin kailangan isa-isahin yang bullish engulfing, piercing line. Kailangan nyo lang maintindihan isang candlestick dyan and magagamit mo siya sa trading mo. Okay? So, last time may nakausap ako na newbie and tinanong ko kung ano yung strategy niya, newbie and ang sabi niya, ICT daw siya. Okay. ICT, nag-i-enigma algo, nagbo-gold back, okay naman yon. Pero hopefully, ma-carry niya yon hanggang sa huli. Okay? Hindi yung maganda lang yung pangalan na nag-ICT siya, pero hindi niya talaga ma-carry yung trading bilang ICT. So, bago kayo tumalan sa ICT, whether ICT yung gamit mo or this candlestick patterns or confirmation, parehong nagwo-work yan. Okay? Depende lang sa pagdadala ng trader. Okay? So, ang i-example ko ngayon is hammer. Okay? Dito lang tayo mag-example. And pag natutunan nyo to, kayo na mismo makaka-apply niyan sa trading nyo. So, punta tayo sa chart. So, right now, nandito tayo sa Pendel USDT. And para malaman mo kung saan mo i-apply yung candlestick confirmation, syempre, depende yan sa time frame mo. Right now, nasa 1 day tayo. So, the more na mas mataas yung time frame, the more na mas malakas yung confluence ng candle. Okay? So, pag nakakita ka ng candle ng shooting star sa taas or hammer, malakas yung confluence yan. Pag dito sa baba, malakas din. Kasi nga, galing siya sa 1 day time frame. Okay? So, next. Ano ba yung ilalagay mo dito? Siyempre, mag-a-apply lang yung candlestick confirmation pag pumunta na yung price, ito, sa key levels mo or POI. Ano ba yung key levels or POI? Ito yung trigger point mo para masabing pwede ka nang mag-trade. Okay? So, let's say sabihin natin dito ang POI natin or key levels. And dito sa taas, andyan. By the way, 1 hour to pero pwede nyo to i-apply kahit sa 1 minute. Okay? Mas risky lang sa 1 minute kasi mabilis yung galaw niya and kailangan mo ng mas malalim na understanding sa price action. So let's say, sorry, ito yung POI mo or key levels or sabihin natin na or trigger point mo para mag-trade ka. Ang gagawin mo, once na mag-top dyan si market, dun mo hahanapin yung candlestick confirmation. Yan, kung ano yung gagawin niya. Siyempre, kung inahanap mo is bullish candlestick, kailangan nandito ka sa taas. Ito dapat yung mapakita niya sa area na to. Okay? Ibig sabihin, pag pinakita niya to sa area na to, possible mag-bullish siya. Okay, goods na. Ngayon, paano mo, kung bumaba yung market dyan, lumagpas siya sa POI mo, bumaba siya, ang hahanapin mo is bearish candlestick. Saan mo hahanapin yan? Kailangan niya bumalik dito. Diyan mo hahanapin ulit yon. Kasi bakit? Ang direction na niya is pababa dapat. Gets nyo? So, tandaan nyo pag itong market na to, nag-top lang dito, hindi nyo siya pwedeng hanapan ng bearish candlestick patterns. Na pababa siya. Kailangan tumagos siya dito at bumalik siya dyan, tsaka nyo may apply yung bearish candlestick patterns. Pero kung nandito lang siya, as in, nasa loob pa lang siya ng confluence mo or POI, tsaka ka maghanap ng hammer, inverted hammer, dragonfly doji, and so on. Okay? So, nagwo-work ba to 100% of the time?
Siyempre hindi. Kaya nga kailangan mo mag-adjust sa market. At least may basis ka and alam mo kung saan ina-apply yung confirmation. Let's say andito yung POI mo or key levels mo nandyan and hahanapin mo yung hammer dito sa gitna. Walang sense kasi hindi ka naman magte-trade dyan sa gitna unless ma-FOMO ka. So magte-trade ka lang pag pumunta siya dito sa POI mo. Okay? So, next. So, hindi lang enough na alam mo yung pangalan nitong candle na to. Ay, hammer yung pinakita niya, so maglolong na ako. Hindi po ganon. Kailangan alam mo yung characteristics ng isang hammer. Saan yung SL niyan? Saan yung take profit niyan? Or saan yung entry point? So, move tayo dito. Okay, so kung makikita mo, ang SL niya is yung sa ilalim lang ng hammer kasi rejection na yan ng mga buyer. And ang entry niya, yung close mismo or yung high ng candlestick na yon. So kung mapapansin mo, itong hammer na to, familiar sa inyo yan. Natitrade nyo yan. And ang tawag nyo nga dyan, order block eh. Diba? Tama? So, pero, galing yan sa foundation ng candlestick na hammer. Okay? So, bigyan ko kayo ng iba pang example. Ayan, okay? So, this is inverted hammer. And this is actually a hammer itself. And itong pareho na to, inverted hammer and hammer, parehong bullish confluence yan. So, dalawa na agad yung candlestick mo na confirm. Inverted hammer and hammer. Okay? So, kung may familiar ka pa rin sa order block, isa na rin yan. May imbalance, okay din yan. Diba? And this is a supply. Sorry, demand. So, anday mo ng confluence para tumaas si market. And andyan yung entry point and yung stop loss. So, hindi lang enough na alam mo yung pangalan niya. And kung tutuusin, hindi naman importante na alam mo talaga yung pangalan. Ang importante is alam mo yung usage niya or yung gamit niya sa market. What if yung hammer, nagpakita siya sa baba, tapos bumaba pa rin yung market? Then, yun yung aaralin mo. And yung hammer, bihira lang siya makita sa resistance area. Dito sa area na to, bihira ka makakita ng hammer dyan na color green, tapos pataas. Okay? Bihira ka makakakita ng hammer na ganyan kasi etong hammer na to, supposed to be, dapat nandito yan sa support area. Okay? So, ito yung example. Hammer to, and dapat ang entry is nandito. Okay, entry. So, kung mapapansin nyo, si market is bumaba pa. Tapos ang stop loss mo is nandito. So, yan na naman yung another na pwede mong i-improve sa market or sa trading mo. Since bumababa pa yung market dito sa hammer na to, mas maganda siguro kung i-refine mo tong hammer na to and hahanapan mo siya ng magandang entry dito sa ilalim. Okay? So, yan na yung room for improvement. And kayang-kaya mo aralin yan. Basta makinig ka lang sa pinapakita ng market. Sorry. So, imagine, instead na dito ka naka-entry, mas gumanda pa yung entry point mo kung naabutan mo to, nandyan lang yung stop loss mo. Pero mo, dito ka pa lang, nasa 1.77% ka na. What if umabot ka pa siya dito? Okay, so 13 RR yan hanggang sa taas. Ayan, 14. Pero kung ilalagay ko dito yung entry ko, mapapansin mo, 4 na lang. Ang layo ng difference, di ba? So, kung diyan ka pumasok, andito SL mo, 4RR. Compared mo sa dito ka nakapasok, yan, meron kang almost 14RR. Kaya may nagtanong sa akin sa TikTok, bakit yung entry ko sa EPH is sobrang liliit. I mean, is ang liliit ng mga target ng mga SL ko, yan. Okay? 33RR, this is 7RR, this is 13RR, 11RR, okay. That's because dito pa lang malalaman ko kung SL na agad ako, hindi ko na kailangan i-stressin yung sarili ko. So kung ma-hit niya SL ko, tapos na agad yung trade. Hindi na ako kakabahan. Pero dahil maganda yung entry point, makikita niyo kung gaano kaganda yung entry point,
hindi na siya binabalikan ni market. Tandaan nyo, ang nipis ng SL ko dyan. Okay, yan. So, hindi na siya binabalikan ni market. Kung i-SL niya yan, tapos na agad yung trade. Malalaman ko kung tapos na agad. Hindi na ako papahirapan. I-SL na lang niya agad. So, kagaya naman ito, hindi niya lang na-take profit, pero makikita mo yung galaw ng market na in favor sa trade ko. And bumalik lang siya dun sa SL. Balik tayo dito. Since na-topic na natin yung hammer, then it's your part naman na aralin yung preceding candlestick. And marami pang candlestick confirmation. Hindi lang to. Merong single candle, isang candle confirmation lang. Merong dalawa, merong tatlo, merong apatan, yung parang gato, 3 black crows. And combination niya ng candlestick. Pwedeng sa higher time frame, this is hammer. Pero sa lower time frame, this is engulfing. Okay? Or morning star. Ganon. Malalaman mo yung combination and yung relation niya sa iba't ibang candle. So, bibigyan ko rin kayo ng example. So, let's say for example, itong candle na to. So, inverted hammer siya dyan, pero hindi na siya inverted hammer sa lower time frame. So, 30 minutes. Ayan. Okay? Yan yun. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong candle, kung anong confirmation to. Okay, yan. Yan yung buong hammer, ha. Ito yung confirmation na yan. Evening star yan. Okay? So, paano siya naging evening star, coach? Ang evening star lang is pump na green, maliit na candle, tapos bagsak na red. That's because limited lang yung picture mo dito sa evening star. Pag inaral mo to, magiging limited ka. Okay? Pero isipin mo, ito lang yon. Ito yung nag-pump, ito yung candle na maliit, and ito yung nag-dump. Kaya siya evening star. So, kung gusto mo siya hanapin sa ibang time frame, 1 hour, okay, makikita mo ng mas malinis. 4 hours. Ayan, okay? So, I hope na-gets nyo na bakit siya evening star. Ayan na yung green, ito na yung candle sa gitna, and ito na yung dump, which is a confirmation na si market babagsak nga. So, evening star siya sa 4 hours. Pero sa 1 day, siya ay inverted hammer. So, learning so far. Okay. So, yun lang. If kailangan mo yung mga materials na ganito, okay, message mo lang ako sa Telegram kasi kompleto tayo niyan sa Google Drive. And lastly, hindi mo kailangan i-memorize, ha? Kailangan mo lang malaman kung ano yung gamit niya. Okay, parang tools lang yan. Di ba? Hindi mo alam pag ano yung screwdriver or yung negative, positive, pero alam mo kung paano siya gamitin and kung saan siya gagamitin. So, ganun lang din yung candlestick. So, I hope may natutunan ka dito and ma-improve mo yung trading mo. No? And if you have questions, pwede ka mag-join sa mga social media account ko and message mo ako personally para ma-assist kita. Okay? Thank you for watching and have a good day. Good luck sa trading journey mo.